Magandang araw ho sa inyong lahat. GDB uli, ang inyong maglingkod. Okay, so ito naman ho, nakakatawang ewan, eto hong si Jay Sonsa. Okay? Ex-con ba 'to? 'Di ba galing kulungan ito? Kaya lang, hindi pa yata tapos mga kaso nito, nabasa ko kanina. Um, Nagpiyansa lang siya sa kanyang kasong ilan yun, 11 counts of, libel. Tapos, yung ibang kaso naman estafa, yun. But anyway, nagkaroon ka ng kaso ng, libel, ibig sabihin talaga namang talama ka sa paninira. Alright, alam niyo pinaggagagawa ng taong ito, isa hong malaking kahihiyan para po sa butihing Pastor Apollo Kibuloy nila. Bakit? Mga kalokohan 'yan, 'di ba? Sinasabi dito, eh, SMNI News Channel, "Truth that matters." 'Yan, oh, sabi ni Kibuloy, "Truth that matters." Tignan yung ginawa nito ni Jason sa napuna nga siya nitong isa. Ang lakas ng tama mag-fake news ni ₱1,000,000 boy, Jason sa. Yan, aerial footage ng NLEX before the Manila lockdown in 2019. Kunwari ngayon daw. Eto, yan. Sabi kasi rito ni Jason sa, ah, etong mga 'to raw, nag-ano na, parang exodus paprobinsya, ganyan. At eto yung sitwasyon, ganyang traffic, yan. Pero ang totoo, eto ho, ano 'to, picture na 'to noon pang panahon ng lockdown noong 2019, okey? Tapos eto yung pinakamatindi, pinagsasabi niya rito, 'yan. Kaya nga may warning, misinformation alert. So, nakita ko 'to kay TPL3, The Political Labandera. Sabi rito, ah, "Alleged arrival of American and French soldiers debunked as British troops." Bakit? Ito kasi sinasabi nila rito na ito daw po ay, um, 17,500 na mga, foreign troops na dumating sa Subic, 'no. Bukod pa ito sa mga dumaong sa Calayan Island at Batanes na libong mga American and French Navy men. Iba pa iyong dumating na libong mga sundalo sa Isabela, Cagayan at Nueva Ecija. Naks, 'di ba? Ayan, ang daming nag-Holy Week break sa Pilipinas. So, ito yung pinalilitaw nila na kwento nga kasi may giyera daw o naghahanda na para sa giyera. So, yung mga ibang kababayan natin natatakot, natataranta sila na siyempre pagka giyera gutuman 'yan, kamatayan ng ibang asapitin ng iba diyan. Ngayon, nakita naman nila TPL3, ito po ay mga British troops at pansinin niyo ito, wala namang American flag diyan. Oh, ginawa naman ni Sonsa yata, nilagyan niya ng American flag, 'di ba? Saan humuhugot ng lakas o kapal ng mukha itong mga taong ito, 'di ba, para gumawa ng ganyang klase katinding fake news. Para maghasik ng, gulo sa isipan ng mga kababayan natin, 'di ba? Wala na po sa kanya kung, mapipintasan ang media. Sabagay, hindi naman kasi sila media, fake media naman kasi sila. Ah, sa lahat ng mga media company, ito lang nakitaan ko ng ano, ng, Truth That Matters. Tapos tantad sila, 'di ba, ng mga pagbabalitang punong-puno ng pag-i-inconvenience sa tao, tapos, eto pagpe-fake news. Nakakaasar dito kay Jason sa mga kababayan. Alam kong masaya siya na may maasar, kasi taga-planet ano sila, taga-planet Mars, eh. Oh, bakit masaya siya na may maasar, Kasi isipin mo, 1,000,000 ang sahod niya sa SMNI kada buwan bilang consultant. So kung ikaw ay consultant, ano ang ipapayo mo, 'di ba, sa mga amo mo? Siyempre kung papaano makakapaglabas ng balita na na catchy pero hindi fake news, 'di ba? Oh, ikaw yung magsasabi sa kanila kung ano yung trending ngayon, papaano yung diskarte, paano yung atake na gagawin sa paglalahad ng balita para bago dumugi ng iba, maunang dadaan muna sa inyo. Yun ang trabaho niya. Hindi naman yata trabaho kung matino po na media consultant, 'pag matino.
ay yung mag-fake news at hindi po ito yung kauna-unahan. Marami na ring mga fake news na nilabas etong si Jason sa. Kaya nga, eh. Mamamaalam na lamang po dito sa planet Earth, eh, panay pang paghahasik ng kasinungalingan sa taong bayan. 'Di ba? Ito lang, eh. Ito yung pinakamas natatakot yung mga ibang kababayan natin. Magkakagiyera na, may nag-PM sa'kin, "JDB magkakagiyera na. Anong komento mo dun?" Sabi ko, "Saan niyo naman po natutunan 'yan?" Nakita raw niya dito kay Jason sa. Eh, naka-block po ako, eh, kaya nakalkal ko ito kay The Political Labandera. Lakas ng loob ano? Kahit alam po ni Jason sa na mabubuking at mabubuking siya. Now, bakit ko 'to tinapik? Well, I am simply calling out again our president. Kasi po, noong nakarang taon, hindi ba't merong, isang event na kung saan, eh, ipinagmamalaki ni PBBM ang, paglaban sa fake news, 'di ba? Merong gano'n tayong event nung nakarang taon, o hindi niyo naaalala. PBBM, mahal na presidente. Ito po ay maliwanag na perfect example, ipakulong niyo na ho dahil sinisiraan ang iyong gobyerno. Yung diskarte niyo na tini-twist ni Jason sa at hindi naman po 'yang governed ng freedom of expression. Yan po kanyang diskarteng ganito pang mental hospital. Oh, itawid niyo na Mr. President, parang awa niyo na. Dahil isipan ng taong bayan ang nagugulo. Itawid niyo na 'yan, diyan sa mental hospital at paturukan ng sangkatutak na gamot para luminaw ang isipan, 'di ba? Eh, putragis 'tong nakakagigil 'tong kalbong 'to, eh. Ang daming mga kababayan natin ang natataranta sa pinaggagagawa niya. Hmm. Okey lang sanang mataranta silang mga DBS, eh. Ay ang problema, alam ng mga kapwa DBS nila, yung mga Duterte Bastos supporters saka yung mga Duterte Bobo supporters, yun yung mga hindi nag-iisip, eh. Pero yung mga DDS, yung Duterte diehard supporters, eh, yun yung mga nag-iisip at hindi makugulo, 'di ba? So itong DBS na dalawang klase, yung Bastos at saka yung Bobo, alam po nila yan, gets na gets nila 'no, wala yan, fake news lang yan. Ganyan talaga si Tatay J, naks. Konsinting-konsinte ang pagwawalang hiya, 'di ba? Hmm. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, galit na galit kami do'n sa mga nambabastos sa kanya gamit ang fake news. Kahit na biro-biro lang 'di kami natutuwa. Nung ginawa siyang aso, iyon pala totoo naman nagpapakaaso na pala sa China noon. 'Di ba? Ay naku, iwan na nga muna natin 'tong lintik na matandang 'to. 'Pag nakikita namin sa Congress yan proud na proud pa sa pinaggagagawa niya.